At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na, si full chapter 1059. So pag-usapan na natin to, pero bago tayo magsimula, ay promote ko lang saglit etong si Facebook page natin. So bago nga guys, etong si Facebook page at wala pa palang laman itong page natin. Pero mamaya ay magta-try ako na maglagay ng isa lang dito sa Facebook page natin. So medyo iba-iba yung nilalaman ng content dito guys ha. May mga quotes ganyan, may mga kulit, pero mamaya ay pang broken muna yung ilalagay ko dito. So usually mga ganyan yung makikita nyo dito. At saka yung mga links katulad dati papunta dito sa YouTube channel natin. But anyways, ay eto nga, ituloy na natin itong full chapter 1059. At kung bago ka pa lang din pala sa channel natin, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ko nga muna yan sisimulan sa flashback nung sa gabi bago umalis itong sila Luffy dito sa bansa ng Wano. Dahil dito pala sa eksena na to ay pinuntahan pala nito ni Yamato at kinausap niya itong sila Luffy at sinabi niya yung tunay na dahilan niya kung bakit siya mag-i-stay at hindi aalis dyan sa bansa ng Wano. So dito ay nagugulat itong si Luffy kasi nga bakit hindi sasama itong si Yamato sa kanila sa pag-alis dyan sa bansa ng Wano. So explain lang itong si Yamato at ang sabi nga dito ni Yamato ay kung matatandaan ni Luffy, yung laban dito kay Aramaki ay natapos nga lang daw yan dahil sa burst out nga ng napakalakas na haki na parang pinang-atake nga dito kay Aramaki. So kaya dahil dyan ay nag-alala etong si Yamato dito kala Momonosuke at ang tuloy pa nga ni Yamato dito na wala na si Kaido dito sa bansa ng Wano. Kaya sigurado marami nang susugod at pupunta dito sa bansa ng Wano para sakupin yan. At yun nga yung pinakadahilan nito ni Yamato. Hindi niya raw kayang i-abandon etong sila Momonosuke lalo na sa gantong sitwasyon at nandito siya para protektahan lang etong sila Momonosuke. So dito talagang todo convinced lang ni Yamato etong si Luffy na wag muna siyang isama dyan nga sa pag-alis nila. So parang nagpapaalam lang naman etong si Yamato dito kala Luffy, pero in the end ay etong si Luffy nga pumayag na rin dito sa gustong mangyari ni Yamato na mag-stay na dito sa bansa ng Wano. But then after nga dito sa usap ni Yamato at saka ni Luffy ay dito biglang dumating din etong si Marco at sinabihan niya rin, kinausap niya itong sila Luffy. So ang sabi nga dito ni Marco, meron nga raw siyang nakitang barko dyan na parang papaalis nga dyan sa bansa ng Wano at isasakay nga siya nito. So nagpaalam itong si Marco na pupunta nga siya dun sa barko na yun at sasabay siya paalis nga sa bansa ng Wano. So hindi sinabi ni Marco dito kala Luffy na yung barkong nakita niya, yan na nga yung grupo nito nila Shanks. So may kisabay itong si Marco dito kala Shanks sa pag-alis dyan nga sa bansa ng Wano. Pero bago umalis itong si Marco ay sabi niya dito kay Luffy na eto na nga raw yung era nila Luffy. Kaya naman magpatuloy itong sila Luffy ng may buong tapang at saka ng may buong determinasyon, ganyan. So simplihan lang para dito sa pagpapaalam ni Marco kay Luffy at si Luffy ganun din. Nagpasalamat siya dito kay Marco dahil nga sa lahat ng tulong na ibinigay ni Marco sa Straw Hat Pirates natin. But then after nga niyan ay dito tuluyan ng lumipad etong si Marco papunta dito sa barko nila Shanks at katulad nga ng sa spoiler natin kahapon, naglayag etong sila Shanks papunta dito sa malapit sa isla ng Sphinx. So eto nga yung hometown nito ni Whitebeard. So dito ay bago nga umalis si Marco ay sinabihan nga siya ni Shanks na baka gustong sumama ni Marco o sumali dito sa grupo ni Shanks. Pero syempre ay tumanggi nga dyan etong si Marco at sinabi niya nga dyan na huwag magbiro etong si Shanks kasi tapos na nga raw siya mag-babysit sa mga great pirates, sabi niyang ganyan. At after nga dito sa kulitan ng dalawa na to ay tuluyan ng lumipad etong si Marco papunta dito sa isla nga ng hometown nito ni Whitebeard. At then ay pagkatapos nito ay talo naman dito sa may isla na ni Boa o nila Boa. So itong isla na to ay medyo na damage na nga yan. At dito naman sa may palasyo ni Boa ay nagsalita na rin itong si Nanay. At ang sabi niya nga dito na first time nangyari sa kanila yung ganito, yung may sumakop ba o may nag-invade sa may isla nila tapos ang laki ng damage na natamo nila. So dito ay nagsalita itong si Boa
At ang sabi niya nga dyan, kung ganito ng ganito, ay talagang parang gusto niya lang pakasalan si Luffy, sabi niyang ganyan. So nagawa pang mag-joke-joke neto ni Boa. Pero ang tuloy pa nga dito ni Boa, hanggat nandito siya sa isla na to, ay hindi titigil yung mga marine sa pag-atake sa kanila. So kasi nga 'di ba, ini-invade na ng mga marines itong mga Seven Warlords dati, o yung mga former na Seven Warlords. At dito na nga pumasok ngayon yung flashback sa kung ano yung nangyari dito sa may isla nila Boa. At eto nga yan, yung sa invasion ng marines sa mga Seven Warlords. So dito sinugod nga ng marines etong sila Boa, at syempre lumaban naman dyan itong katribo ni Boa. At so now ganito, yung unang humarap dito sa mga marines ay etong munang mga katribo ni Boa. So di pa kasali dyan etong si Boa. Pero nang hindi na makita ng mga marines si Boa dito sa pakikipaglaban nila na to, ay nag-decide na yung mga marines na ipadala etong panibagong model nga ng Pacifista, which is kung tawagin nga ay Seraphim. So nabanggitan natin to sa may spoiler na ito nga mga bata yung bagong model ng Pacifista, at meron nga silang pakpak. So yan, ang cute lang, maliit lang yung pakpak nila, pero ganun pa rin may laser sila doon sa may kamay nila. At ayan, tuloy sa pagpapasabog ngayon dyan itong Seraphim na nga na to, kasi hinahanap niya etong si Boa, kasi yan nga yung utos sa kanya. So kaya pinag-laser niya etong area nila dyan. But then ay habang nagtutuloy nga sa kaguluhan itong marines laban dito sa katribo ni Boa, ay dito naman biglang dating na etong si Blackbeard dyan din sa isla ni Boa, kasama niya etong si Devon at saka nga etong si Vasco Shot. So makikigulo na nga rin etong sila Blackbeard, pero etong dalawang kapitan lang ni Blackbeard yung kasama niya dyan. Yung ibang mga commander niya o kapitan niya ay wala sa picture na yan, so baka may kanya-kanyang mission yung mga yon. Kasama na rin pala ni Blackbeard dyan yung mga ibang tauhan niya, ganyan. So syempre kailangan ng mga pain, ganyan, ng mga alay. Pero pagkatapos nga niyan, ay dito naman sa banda kay Kobe, ay etong si Kobe nandito sa may area ni Boa. So kaya wala si Boa dun sa may frontline, kasi etong si Kobe yung inaatupag niya dyan. So etong si Kobe, kinakausap niya etong si Boa, kinukonvince niya na sumuko na etong si Boa, kasi ayaw daw nila ng violence, sabi nga ni Kobe. At kapag sumuko na etong si Boa sa kanila, aalis sila, sabi ng ganyan. Pero syempre ay sagot dyan salita etong si Boa, at nagagalit siya. At ang sabi niya nga dyan na malabong mangyari yung gusto neto ni Kobe, at saka isa pa, hindi nga raw magbabaw down etong si Boa sa kahit na kanino, sabi ng ganyan. So kaya medyo magulo rin dito sa may area ni Boa, kaya hindi rin siya makaalis dyan. But then ay after nga dyan, ay talon ulit dito sa side ni Blackbeard, dahil habang nanggugulo nga etong si Blackbeard, at habang papunta siya dyan kay Boa, ay dito naman makikita natin biglang dumating na etong isang Seraphim pa, at pinagbabanatan niya ngayon yung mga tao dito ni Blackbeard. So lahat tumba yung mga bata dyan ni Blackbeard, kaya medyo naiinis etong si Blackbeard. At ang sabi niya nga dyan, iisa lang etong Seraphim na to, etong kalaban nila, tapos lahat sila napatumba niyan. At saka isa pa, bata lang daw etong kumakalaban sa kanila dyan. So wala pang idea etong si Blackbeard na isang pacifista nga etong bata na nga na to. Pero pagkatapos niyan, ay dito biglang umatake etong bata, at eto tinagaan niya etong si Blackbeard gamit nga yung espada niya. Pero syempre nasalag nga ni Blackbeard dyan gamit etong kanyang armament haki. Pero nabigla na nga dito etong si Blackbeard, at ang sabi niya nga dyan, puting buhok, tapos brown skin, tapos meron pang itim na pakpak. Ano to, pacifista itong bata na to, sabi ng ganyan. So dito na-realize na nga ni Blackbeard na itong bata na to, ayan na nga yung bagong model ng pacifista ng mga marines. At so kaya nga dahil dyan, mas nanggigil tuloy etong si Blackbeard, at ginamit niya na nga dito itong kanyang black hole para i-consume yung lahat na nandito sa may area nila. Habang eto namang si Boa, ay ayan nga, nagpalipad na rin siya, nagpakawala na siya ng napakaraming stave arrow para nga gawing bato yung mga nag-i-invade sa kanila. So parehas yung mga marines at saka itong mga bataan nito ni Blackbeard na natitira, lahat yan pinagagawang bato nito ni Boa. Habang etong si Kobe ay pinipigilan niya etong Seraphim na to na wag nga magpasabog, wag mag-laser, ganyan, kasi nga yung mga tao nila, yung mga marines na naging bato, nadadamage niya rin. At so kaya ayan, kagulo na nga dito sa may area neto nila Boa. So eto mga marines laban kay Boa at saka dito kay Blackbeard. So rumble na sila ngayon dyan. At so habang nagtutuloy dito sa kaguluhan kala Boa, ay all of the sudden ay bigla na lang na-capture nga nito ni Blackbeard etong si Boa ngayon. So hindi magamit ni Boa yung kapangyarihan niya, kasi nga nakaka-cancel yan, di ba, nito ng kapangyarihan ni Blackbeard. So kaya yan, ulang palag ngayon etong si Boa. Pero may kita nga natin dyan na yung mga tao neto ni Blackbeard, ito si Devon at saka etong si Vasco Shot, nagawa na rin bato neto ni Boa. So parang si Blackbeard na lang mag-isa dyan,
wala na siyang matinong crew. Pero dito naman sa side nga nila Kobe o ng mga Marines ay ganun din, naging bato na rin halos lahat ng mga kasama ni Kobe. So kaya nga dito namumroblema na rin etong si Kobe kasi sabi na nga dyan, lahat nga raw no kasama niya naging bato na. So dito, salita na etong si Blackbeard at ang sabi na nga dyan na kaya nga siya nandito kasi gusto niya yung kapangyarihan nito ni Boa. So yan pala yung target nito ni Blackbeard nung sinabi niya na kaysa mapunta yan sa mga Marines ay mas maganda na nasa kanya mapunta itong kapangyarihan na to. Pero salita nga dyan itong si Boa at ang sabi niya nga dyan, kaya naman daw formidable o kaya malakas yung kapangyarihan niya ay dahil yan sa ganda na tinataglay nito ni Boa. Sa pasensya na nabubulol-bulol na naman ako. Pero ang tuloy nga dito ni Boa, kapag pinatay siya ni Blackbeard, etong mga bata ni Blackbeard habang buhay na nga raw yung magiging bato, sabi niyang ganyan. Kasi kahit ma-inherit pa ng iba yung kapangyarihan nito ni Boa, hindi nun ma-reverse itong bato o itong paggagawang bato ni Boa sa mga tao na nandito. So kaya nga sa loob-loob dito ni Kobe ay talagang ang sakit pala sa ulo nito ni Boa, higit pa sa inaasahan niya. Pero tuloy ni Boa dito na kapag umalis etong dalawa, si Blackbeard at saka itong si Kobe dyan sa may isla nila, ay ibabalik niya sa normal itong mga tauhan nila, itong mga bata nila. Pero siyempre sagot dyan itong si Blackbeard at ang sabi niya nga dyan na sa tingin ba ni Boa maniniwala itong si Blackbeard sa kanya? Sigurado pag pinakaulan doon ni Blackbeard itong si Boa, gagawin niya lang daw bato itong mga to, itong sila Kobe at saka itong si Blackbeard din. So kaya dahil dyan ay papatayin na lang daw ni Blackbeard itong si Boa. So papatayin na nga ni Blackbeard itong si Boa, pero nang papatayin niya na nga yan ay biglang dumating itong si Rayleigh at pinigilan niya itong si Blackbeard. So nagulat dyan itong sila Kobe at saka nga itong si Blackbeard sa pagdating ni Rayleigh. Pero bigla nang salita itong si Rayleigh at ang sabi niya nga dito, sige gawin ng normal na ulit ni Boa yung mga tao na ginawa niyang bato. At itong si Blackbeard at saka itong si Kobe, umalis na sila dito sa isla ni Boa. So etong si Rayleigh naman ngayon yung naging tagapamagitan para nga din sa gera na nangyayari kala Boa. So imi-make sure na ito ni Rayleigh na etong si Boa ay gagawin niyang normal ulit itong mga tao na ginawa niyang bato. Habang ito namang sa side nila Blackbeard at saka ni Kobe ay imi-make sure din ni Rayleigh na aalis na yung dalawang grupo na yan dito sa bansa tuloy sa isla nila Boa. So para fair para nga dito sa mga grupo na nga na to. So ang lakas ni Rayleigh nagawa niyang pigilan itong gera na nagaganap dito sa isla ni Boa. But na pagkatapos nga niyan ay back to present na nga tayo. At dito nga ay nagsalita na itong si Rayleigh at ang sabi na nga dyan na pabor para sa kanila yung nangyari doon kala Blackbeard na umalis nga itong sila Blackbeard at pati na rin yung mga Marines. Kasi nga sabi dito ni Rayleigh na matanda na siya at hindi niya matatalo itong si Blackbeard sa current na status na ngayon ni Blackbeard. So ibig sabihin lumakas na talaga ng gusto itong si Blackbeard. Pero yung isa sa mga inaalala nito nila Boa at saka ng mga kapatid niya ay yung Seraphim na nga na to. So kasi sabi nga nila dito na ang lakas nga raw nito ng mga Seraphim na nga na to kasi natapos na yung gera at lahat-lahat. Pero itong dalawa na sumugod sa kanila wala man lang scratch, sabi nilang ganyan. Tapos yung isa pang Seraphim sumugod sa kanila ay eto nga, kamukhang kamukha ni Boa nung bata pa siya. So ang sabi nga nila dito na talagang naghahanap na yung world government ng kapalit ng mga 7 warlords. At parang ito yata, baka itong mga Seraphim na to yung ginawa nila para nga kapalit nito ng 7 warlords natin. Kasi nga ito parang kamukhang kamukha ni Boa nga itong isang Seraphim na pumunta dyan. Pero pagkatapos nga dito sa usap nito nila Boa at saka ni Rayleigh ay punta naman nga tayo dito kala Blackbeard ulit dahil eto nga yung nasabi natin sa spoiler na etong si Kobe kinidnap nito ng grupo ni Blackbeard. So ang sabi nga ng mga kasama nito ni Kobe ay hindi na nila alam ngayon kung ano na yung sitwasyon o yung status nito ni Kobe. So kasi nga di rin natin alam kung bakit kinidnap nito ni Blackbeard itong si Kobe, kung saan niya gagamitin itong si Kobe ngayon. But then after nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong chapter na to. So ayan, medyo malupit, hindi medyo malupit-lupit din itong chapter na to. At yun nga, parang yung mga Seraphim na yata yung papalit dito sa 7 warlords natin. So pa-comment na lang guys kung ano yung take nyo dyan. Kasi kahit yung sumugod dito kay Blackbeard, yung Seraphim na may espada, parang ka-counterpart naman nun si Mihawk. So kaya yan guys, ay pa-comment na lang
naman sa baba kung ano masabi nyo dito sa Seraphim, kung sila na ba yung papalit dito sa 7 Warlords natin. Pero ayan bago tayo matapos ay lastly ay etong si Facebook page natin. Yung link nito guys ay iiwan ko lang dyan sa may description at sa may comment section natin. So pa-follow na lang siya guys, at yun nga mamaya mag-try lang naman na maglagay ng isa na pang ano lang ba, wala pang broken lang siguro yung lalagay ko dun mamaya. Pero ayan ay magkita-kita nga tayo guys dun sa may Facebook page natin, dun tayo magkulitan. At kung meron nga kayo na mga hugot ganyan at gusto nyo itag yung kung sino man yung pinaghuhugutan nyo o gusto nyo sabihan ng mga hugot lines nyo o ng mga cute na memes nyo, ay i-message nyo lang ako at ilalagay natin yun dun. So kung gusto nyo lang naman, kung trip nyo lang naman na itag yung person na gusto nyong pasabihan nun. At so yun lang naman, at ayan guys ay ulit maraming salamat dito sa panood sa One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.